para kahit papaano ay makapag-exercise din yung mga tamad nating kalapate. Pagka wala na sa paligid yung ating mga masisipag na flyers, kapag nag-ranging na, nandun na sa malayo, saka ko sila Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. At maaga nga tayong umakyat dito sa ating kulungan para asikasuhin yung ating mga alaga. Time check tayo, 6:47 ng umaga. At pagaganyan, papakawalan na natin yung ating mga alaga. So, yan, dalawa lang muna yung ating palalabasin sapagkat gaya nga ng ating pinag-usapan nung nakaraan, etong isang itim natin ay tagpares. So pagka ganyan, tamad yan, mandadamay lang yan sa katamaran sa paglipad. Yun, okay naman yung mga dumi nila mga kalapatids. Pasintabi na lang uli sa mga nag-aalmusal dyan. And lilinisin natin yan syempre. Check natin dito sa ating mga breeders. Ayan, aba, okay yung kalagayan nila. So kukunin muna natin yung ating mga young bird para maibilad natin sila mga kalapatids. Ayan, tanya yung progress ng kanilang balahibo mga kalapatids. Ayan, maano na, maganda na yung progress ng balahibo nila. Medyo matubo na, tapang nito. So bilad lang muna natin sila dyan. Update naman tayo dito mga kalapatids. Nagbuga na nga ng pangalawang itlog itong ating pares na ito, na istorbo natin, naglilimlim. Gusto yata nilang uminom, so papainumin natin yan maya maya lang. Linis muna tayo mga kalapatids and then babalikan ko kayo. Alright, Meanwhile, update tayo dito mga kalapatids sa ating ibon na may sugat. Ayan, kahit papano humihilom na, hindi na sariwa yung kanyang sugat at hindi naman nagnaknak at umiiyak na siya mga kalapatids. Gusto niya nang may kasama doon sa kulungan, kaya ngayon susubukan natin siyang ilipat dito sa ating flyer slope para makita yung reaksyon. Ayan, lilipat na natin siya para makita yung reaksyon niya dyan. Ayan, iika-ika pa rin yung ating alaga mga kalapatids. Ayun, nakipagpuntahan agad siya dun. Naku, yari ka dyan. So, iika-ika siya. Baka may stress siya dyan mga kalapatids. Pero kung hindi niya pa kaya yan, ibabalik natin siya. Kasi teritoryo niya talaga yan mga kalapatids eh. Kaya gusto niyang agawin. So ayan, nakuha niya naman yung teritoryo niya. Kaya lang medyo hirap lang talaga siya. So mamaya pag bumalik yung ating dalawang flyers, titignan natin kung ano yung kanyang magiging reaksyon o ano yung magiging kaganapan, kung siya ba ay aawayin. Kasi nga inaagaw na yan ng isa nating flyers, yung checkered. Titignan na lang natin. At siyempre pagka nagkaroon ng gulo, hindi siya makakalaban ng husto dahil nga pilay-pilay yung ating alaga. Pero siyempre hindi naman yan magaganyan kung talagang mahina yung kanyang kalagayan. Ibig sabihin kaya niya yung sarili niya. Ayan nga oh, namamarako na siya. Pero sana bumuti pa rin yung kanyang kalagayan pagdating ng mga ilang panahon pa. So yun, wala talaga tayong magagawa eh. Ganyan lang talaga, hindi pwedeng tahiin eh. Kasi wala nang balat na pagkakapit ng ng pantahi. Kasi nga halos paikot yan. Tanggal yung kanyang balat. So sige, linis muna tayo mga kalapatids. a few moments later. So yun mga kalapatids, kanina nasa back perch siya. Ngayon naman nandyan siya sa taas. So talagang binabawi niya kung ano talaga yung teritoryo niya. Kaya malamang magkakagulo yan mamaya pag dumating yung isa nating flyers na checkered. Kasi nung inalis natin siya dyan, sinakop yan nung checkered natin na nakapwesto dito. Kung mapapansin nyo, hindi ako gumagawa ng mga purchase nila para makapag-territorial sila ng maayos. Sasabay ko na mga kalapatids kapag inayos natin yung ating love. Alam nyo naman, temporary lang yan. So para isang bagsakan na. Okay lang naman yan kasi hindi pa naman sila ganun karami. At mayroon pa naman kahit papaano madadapuan at pwestuhan dyan. So yan ang update dito kay Rino, na
nasugatan. Ayun, pero malakas na siya mga kalapatids kasi hindi naman magagaganyan yan kung may iniinda pag sakit yan. Ayun. Bali siya nga pala yung pinaka-dominante dito sa kulungan nung hindi pa siya didisgrasya. Pero ngayon, tignan natin kung siya pa rin ba talaga. Iwasan muna natin ring mabasa kasi para hindi sumariwa yung mga paghilom nandun sa kanyang sugat. Nakabalot naman yun ng betadine para hindi naman ma-infection kahit open wound yun mga kalapatids. Tsaka pala hindi ko na rin ito pinainom ng antibiotic kasi nga hindi naman siya nilagnat o hindi naman ganun na infection yung kanyang sugat. Naku, nakikipag-away na. Nakita niya kasi Paris to. Siya kasi ang dominante dito sa ating Flyers loop nung mga panahong hindi pa siya na didisgrasya. Pero ngayon, yung binalik natin siya ngayon, gusto niyang bawiin yung pagiging alpha dito sa ating Flyers loop. Ayan, kipag-away na siya. Yung isa naman, pares na pares. Ayan, medyo mahina siya. Ito may sugat. Pero pagdating sa liparan, okay na siya mga kalapatids. Samantala, wala na naman yung dalawa. Ranging na naman. So, pinalipad natin ang 6:47. Anong oras na ngayon? Time check tayo, 7:04 na. Wala pa rin sila. Walang bakas ng kanilang anino sa kalangitan. So, hintayin lang natin yan, mga kalapatids. 75 years later. Yan mga kalapatids, nagpakita na yung ating mga alaga. At time check tayo, 7:26 ng umaga. Galing nga sila sa ranging at maya maya ay papapasukin na natin yan. Hindi pa sila bumababa ikot-ikot pa rin sila mga kalapatids. So, update tayo mga kalapatids. Yan, nagdapo na nga yung ating mga alagang Flyers at umuwi na dito sa ating kulungan. At ngayon time check tayo, 7:28. So napakalaking improvement ng kanilang paglipad. Mula nung hindi na natin sinabay yung dalawang itim sa kanilang pagre-ranging o pag-love fly, ay nagsimula na silang mag-ranging ng mas matagal na oras at medyo magulo dun sa bubong. Naririnig ko malamang nag-aaway na sila doon dahil nga nandun yung ating mga alaga. So yun mga kalapatids, pinapasok ko na itong ating sugatan na si Rino para makapag territorial na siya dito sa kanyang dating pwesto. At mamaya titignan natin pagpasok nung blue check, aagawin ba sa kanya yung teritoryo. Pasok ka na. Pasok na. Sok dito. Yan, pinapasok ko na para makapagpwesto na siya. So balik muna tayo dun sa kwento na pinag-uusapan natin mga kalapatids. So ito nga, dahil nga napahamak siya nung magdadalawang linggo na, hindi natin siya pinalipad. Tapos yung itim naman na nandito sa labas na ayan, gustong pumasok, tamad yan magro-ronda dahil nga pinopormahan niya itong hen na to. So hindi na natin siya sinabay dun sa ating mga Flyers na checkered kasi nahahawa niya ng katamaran sa paglipad. Kung lumipad man sila, hindi sila nagre-ranging ng malayo at bumababa agad ito, yung itim. Kaya bumababa na din yung dalawa. So na mga kalapatids na kanyubi, pagka meron kayong tamad na kalapate, huwag nyo isasabay dun sa mga masisipag kasi mahahawa lang sa katamaran yung mga Flyers nyo. At ganun nga ang ating ginawa. Nakita nyo naman, 3 days na silang nagre-ranging ng 40 minutes average. So kanina na pinalipad natin sila ng 6:47 at nakauwi sila ngayon dito sa ating loop ng 7:28. So kung hindi ako nagkakamali, lampas 40 minutes yon mga kalapatids. 3 araw na silang ganyan ang behavior. So nakakatuwa mga kalapatids kasi kapag nag-ranging sila, talagang nawawala sila. Hindi sila nagpapakita, hindi mo sila makikita dito sa paligid ng ating loop. Talagang dumadayo talaga yung ating mga alaga. At yun ang ating gusto. Tumatagal ngayon ng 40 minutes at sana ay patuloy pang tumaas yung kanilang stamina. Para nang sa ganun, pagka nagsimula na yung training ng club, pwede na natin silang isampa sa track para sa malayo ang bitaw. So ulit mga kalapatids na kanyubi, huwag nyong isasabay yung mga tamad at may mga kadramahan na kalapati nyo doon sa mga masisipag kapag kayo ay magpaparonda. Ginagawa ko na lang para kahit papano ay makapag-exercise din yung mga tamad nating kalapati. Pagka wala na sa paligid yung ating mga masisipag na Flyers, kapag nag-ranging na, nandun na sa malayo, saka ko sila pinalalabas para kahit papano ay makalipad-lipad sila at makapag-exercise sa sarili nila. And then yun, ayan nga, bumaba rin agad
At wala rin talaga sila sa mood lumipad. May mga ganun talaga kagayan. Pag tagpares, kahit anong gawin nyo yan, kahit bugaw-bugawin nyo yan, kahit i-force play nyo yan, hindi yan roronda ng matagal. So, Meanwhile, update tayo mga kalapatids. Andito na yung ating mga flyers. Ayan, gusto na nilang pumasok. Tignan natin kung ano magiging resulta sa pagpasok nila. At nandun yung isang binabawi yung kanyang teritoryo. So ayan na. Sabi na nga ba, di ba? Kung sino yung dominante, siya yung makakakuha ng pinakamagandang pwesto. Ayan, away pa rin sila. So kawawa. Nakita yung yung itim mga kalapatids, walang kalaban-laban kasi nga puro muscle tong yung checker natin at ayan. So maghanap ka na lang ng bago mong teritoryo, boy. Hindi ka na uubra doon sa dati mong binubugbog. Malakas na siya masyado ngayon. Ayan, ayan. Kawawa. Hindi niya kaya mga kalapatids dahil nga baldado yung isang paa niya. Hindi siya makatukod ng maayos. Ayan, tulog na naman siya. So, yun. So, ganyan yan, magulo. Pagka meron tayong panibagong ibon na nilalagay sa ating kulungan, magulo. Pero maya-maya okay na rin yan pagka nagsettle na sila. So, yun, pakakainin ko na ito mga kalapatids maya-maya lang.